Our theme song, Look for the Waymarks, hymn number 413. Look for the waymarks as we journey on. Look for the waymarks passing one by one. Down through the ages, past the kingdoms far. Where are we standing? Look the waymarks are. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. First the Assyrian kingdom ruled the world, then Medo-Persia's banners were unfurled. Then after Greece held universal sway, Rome seized the scepter. Where are we today? Praying for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Down in the vital iron net of clay, wicked and divided, soon to pass away. What will the next great glorious drama be? Christ that is coming, and eternity. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. Down through the ages, past the kingdoms far. Look for the waymarks, the great prophetic waymarks. The journey's almost o'er. Magandang gabi mga minamahal na kapatid. Ating pong itutuloy ang ating pag-aaral doon sa ating series na Revelation and Daniel COVID. Kaya ngayon gabi ay titignan natin ang libro ng Daniel. At ang libro ng Daniel, titignan natin yung karanasan ng kanyang mga kaibigan. Kung paano sila naging matapat sa kanilang pananampalataya. Kung anong dahilan bakit sila tumayo sa katotohanan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa binigay nyo na panahon sa aming pag-aaral. Nawa, Panginoon, ang aming pag-aralan, magbigay ito ng kalakasan sa aming pananampalataya. Makikilala namin na tunay ang aming tagapagligtas na walang iba ang aming Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Titingnan natin mga minamahal na kapatid kung ano ang mga pangyayari doon po sa Daniel. At ang pamagat ng ating pag-aralan, The Fire of Faith, ang apoy ng pananampalataya. Ito ay patungkol doon sa tatlong kaibigan ni Daniel, kung saan makikita natin kung paano sila tumayo na matapat sa kanilang pananampalataya. Tumindig sila ayon sa katotohanan. Bago po tayo tutunghayan yan, tignan muna natin yung School of Interpretation. Ano ba yung School of Interpretation? Itong School of Interpretation, ito po ay mga nagtuturo kung saan ano ba ang tinuturo patungkol doon sa libro ni Daniel at ng Apokalipsis. At ito ay may tatlo pong School of Interpretation. Una po dyan ay yung preterism. Yung preterism, sinasabi dyan na lahat ng mga pangyayari na nandoon sa libro ni Daniel at ni Apokalipsis ay nangyari na, tapos na. Kaya hindi na natin paniwalaan yan. Yan po ang una. Pangalawang school po ng interpretation ay yung tinatawag na
futurism. Yung futurism, lahat po ng mga pangyayari doon sa libro ni Daniel at saka ni Apocalypse, inilagay doon sa dulo. Ibinato doon. Before the coming of Jesus Christ, 7 years. Yan ay magaganap. Yan po, inilagay doon. Then, ang pangatlo po na school of interpretation ay yung historicism. Yung historicism, mga minamalang kapatid, magsimula nung si Daniel ay sumulat ng kanyang libro hanggang doon sa end time. Yan po ang nakidyan. Katulad din kay Juan, magsimula nung isinulat niya ang Apokalipsis hanggang pagdating ng Panginoon. Yun ay mangyari. Ibig sabihin niyan, mayroon nang nangyari doon sa panahon nila, mayroong nangyayari ngayon, at mayroon pang mangyayari sa inaharap. Yan po yung historicism. Yung dalawa, tapos na. Yung isa, mangyayari pa lang sa inaharap. Pero itong pangatlo, mayroon nangyari na noong panahon nila, ngayong kasalukuyan, at sa hinaharap. Yan po, pagtitignan po natin ang diagram ng dispensationalism, ito po yon. Pagtitignan natin, una po natitignan natin, ito po si Francisco Rivera. Dinevelop niyo po yung pagkaunawa na yung mga nandoon sa libro ni Daniel at saka ni Apocalypse, inilagay doon sa dulo, sa hinaharap. 7 years before darating ang Panginoon. Yun, i-develop po ni Francisco Rivera yon. Pag titignan po natin, yan po ay inilabas yan during the Counter-Reformation. Maalala po natin doon sa pinag-aralan natin, doon po sa 7 churches, mayroong Reformation yon. Yan. Pero after that, may mga pangyayari pa. During the Counter-Reformation, ito po ay yung mga kapatid natin sa mga Katoliko yan. Counter-Reformation. Inaral nila kung paano tanggalin sa isipan ng mga tao na ang little horn ay hindi papasi. Kasi doon po sa interpretation ng mga reformers, Luther and so on, lahat po dyan sila, ang interpretation po nila, yung little horn ay yan ang papasi. Ayaw nila natatamaan sila. Kaya nagkaroon po ng counter-reformation. Nilito nila ang mga tao. Kaya nga't lumabas si Francisco Rivera, inilagay niya yung mga pangyari doon sa hinaharap. Then, isang tao pa na lumabas dyan, ang pangalan niya ay si Luis del Alcazar. Si Luis del Alcazar, mga kapatid, ang ginawa naman niya, yung nandun sa Daniel at saka Apocalypse, yan ay nangyari na. In the past, tapos na yan. Nangyari na. They have one reason. Anong reason nila yon? Gagawin po nila na tatanggilin nila sa isipan ng mga tao ng papasi ay hindi yung little horn. Yun lang po ang panukala nila. Kaya ito ay pinaglilito nila ang mga tao. Bilang isang Bible student, mga kapatid, ang gagamitin po natin na interpretation ay historicism. Yung may nangyari na, may nangyayari pang kasalukuyan, at mayroong mangyayari sa inaharap. Ito po yung ating gagamitin. Ito po yung ginamit during the time of Reformation. Kaya hindi po tayo pwedeng malito na ito yung ating pagka-unawa dyan. Now, titignan din uli natin, ano bang literary structure ng Daniel? Pag titignan po natin, ang Daniel ay mayroong 12 chapters yan. Kaya yung 12 chapters na yan, mga kapatid, nahati po yan sa dalawa. Yung chapter 1 to 6, yan po ay historical. Ibig sabihin yan, nagkugundo yan, historical. Then, doon po sa 7 and 12, yan eschatological. Yung mga pangyari, doon po sa hinaharap. Kaya, kagaya po doon sa libro ng Apokalipsis, chapter 1 to 11, then chapter 13 to 22, ang gitna niyan ay yung chapter 12. Kaya pag nakikita po natin, yun yung libro ng Apokalipsis. Ito naman, yung libro po ng
Daniel. Kaya pag titignan natin, doon po sa ating pag-aaral, noong panahon na yon ay wala po silang punctuation marks. Di ba? Pinag-aaral natin doon sa ating lesson review. Wala po silang punctuation marks na yan. Kaya titingin po tayo kung ano yung mga clue. Kunyari, doon po sa word meaning, doon po sa repetition, then doon po sa pattern. Kaya nga, ngayong gabi titignan po natin doon sa pattern. Kasi the book of Daniel was written in Hebrew and Aramaic. Chapters 2 to 7 were written in Aramaic. And they were written using a parallel structure. Mayroong parallel structure po yan. Kaya, yan po ang ating titignan. Una ay yung chapter 2, kaparihan nung chapter 7. Yan po yung vision ng mga empires. Then, pagsunod po dyan ay yung chapter 3 and 6. Yan po ang magkapartner dyan. Pag titignan natin, God delivers from the fiery furnace. Iyon po sa chapter 3, yan po yung mga tatlong kaibigan ni Daniel. Doon po sa chapter 6, yan po si Daniel. In the lion's den. Yan. Then, ang ikatlo po yan, doon po sa chapter 4, yan po ang conversion ni Nabucodonosor. Makikita po natin sa chapter 5, dyan din yung piyesta ni Belshazzar, kung saan nahulog ang Babylonia sa kamay ng Medo-Persia. Kaya pag titignan po natin, ito po yung pattern. Ito po yung structure. Kaya pag binabasa niyo po yung libro ng Daniel, madali lang tandaan. Chapter 2, chapter 7, chapter 3, chapter 6, chapter 4, chapter 5. Yan. Yan po yung pattern yan. Yan ang literary structure niyan sa libro po ng Daniel. Kaya nga, ang ating pag-aralan ay doon po sa chapter 3. Yung God delivers. Yan po ay makikita po natin doon sa mga tatlong kaibigan ni Daniel. Balikan po natin ang chapter 2. Ang chapter 2, nagkaroon po ng panaginip si Nabucodonosor. At yung panaginip na yon, nung magising siya, hindi niya maalala kung ano yung kanyang panaginip. Pero nagkaroon siya ng panaginip. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng mga wise men sa Babylon. Nung nandun na yung mga wise men, ang sabi ni Nabucodonosor, sabihin niyo sa akin kung ano yung aking panaginip at yung kanyang kahulugan. Ang hirap mga minamalang kapatid, hindi na nila alam yung panaginip. Kaya ang sabi nila, mahal na hari, sabihin mo yung panaginip at sasabihin namin yung interpretation. Ang problem, hindi niya maalala. Kaya sabi niya, kung hindi niyo alam yung aking panaginip at kung hindi niyo alam ang kahulugan, isa lang ang mangyayari sa inyo. Lahat ng wise man ay mamamatay. Eh doon sa wise man na yan, kasama pati si Daniel. Kaya sabi ni Daniel doon sa Aryok, kay Aryok, sandali. Bigyan mo ako ng panahon para ipanalangin at alamin kung ano yung panaginip na yan at ang kahulugan. So, nung nangyari doon mga minamalang kapatid, binigyan siya ng time and so on na intindihin yung panaginip. Binigyan ng Panginoon ng pagkaintindi si Daniel. Sa kanilang panalangin, sinagot ng Panginoon sa pamagitan ng panaginip. Pagkatapos niyan, pumunta si Daniel at sinabi niya, ang kahulugan, mahal na ari ay ganito. Ulo, ikaw, pure gold. Then, silver, bronze, iron. Then, iron mixed with clay. Yan. Binigyan niya lang yung kahulugan. Pero sabi niya, mahal na ari, ikaw ang ulo. Balitok. Gold yan. Then, sabi niya, naalala ngayon, ni Nabucodonosor yung kanyang panaginip.
Sabi niya, tama nga. Ang problem, ayaw ni Nabucodonosor na siya ay mapalitan. Kaya ang kanyang ginawa, doon po sa chapter 3, gumawa siya ng malaking statue. Kaya ang sabi po dito sa verse 3, si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niyo'y 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Tingnan niyo mga minamahal na kapatid. Yung larawan na yon, pure gold. Doon sa plain of Dura. Kaya pag titignan natin mga minamahal na kapatid, ano ang kahulugan niyan? Ang Babylonia ay ancient city yan. Tinatag yan ni Nimrod. Ang sabi ng Panginoon, I will not destroy anymore the world by flood. Hindi sila naniwala. Sabi, baka magkaroon ulit ng flood. Anong gagawin natin? Nagpatayo sila ng tower. Until, kung pwede, it will reach heaven. Anong nangyari? Then, God confused their language. That's why Babylonia means confusion. Ganon din. Si Nabucodonosor, akala niya, hindi na siya mapapalitan. He was confused. According to his knowledge, habang buhay, siyang mag-aari doon sa Babylonia. It's the prime years of Babylon. Pero mga minamahal na kapatid, yun ang hindi niya naintindihan. Ganon din ang mangyari sa atin. God did not allow the pride of Nebuchadnezzar to reign. Hindi pinahintulutan ang Panginoon na yung pride ni Nabucodonosor ay magpapatuloy. Kinakailangan magkaroon siya ng ng lesson. At ang lesson na yan ay doon po sa kaibigan ni Daniel. Ano po nangyari diyan? Pagkatapos niyan, the image that will be created at the end time will be related to the issue of worship. Yun po ang ating intindihin. Doon po sa chapter 3, ang issue doon ay worship. Ito po ay nangyari doon. It is history. Pero doon po sa hinaharap, mangyayari pa rin ito. Sa huling kapanahonan, mga minamahal na kapatid, ang issue sa atin ay worship. Mamaya titignan natin, ano ba, kung hindi ako magbabaw, anong mangyayari sa akin? Titignan natin mga minamahal na kapatid. Samantala, King Nebuchadnezzar required proof of his government's official loyalty. He made them worship a golden statue. Anong nangyari doon? Pinahintulutan niya mga minamahal na kapatid. Gumawa siya ng malaking larawan. Iyon ay pure gold. Tapos sabi niya, mag-worship dito. Then, at the end time, ito po yung understanding po natin. At the end time, the civil governments will also impose religious duties. Mga minamahal na kapatid, kung ano yung na-impose doon sa panahon ng kaibigan ni Daniel, in-impose ng hari at the end time, that will be repeated. Yun ay mangyayari muli, mga minamahal na kapatid. So, anong kinakailangan natin? Yung ating pananampalataya. Now, punta po tayo doon sa death decree. Ito po ang sabi sa 3:11. At sino mang hindi magpatira pa o sumamba, iahagis sa gitna ng mabangis na urnong nagniningas. Nakita nyo? Tingnan nyo mga minamahal na kapatid. Ano pong sabi doon? Pag hindi sila nagbow at hindi sila sumamba, anong mangyayari sa kanila? Sila ay matatapon doon sa mabangis at nagningingas na urno. Mga minamahal na kapatid, yan ang mangyayari. So the issue is worship.
The worshiping crowd bowed down before the magnificent statue, 27 meters by 90 feet high, while melodious instrumental music was playing. Habang yung orkestra ay sila gumagawa, nakikinig yung sound. Pag narinig yon, anong gagawin nila? They will bow down. Then, doon po sa pangyayaring yon, ang mga tanong, madali lang naman eh. Pwede nating tanongin, why not go with the flow? Yun naman, yun ang uso. Sundin na lang. Umayon na lang para walang problem. Then, the next question is, why not compromise just once? Kahit minsan lang. Di ba? Para bang style lang. O, di ba? Hindi na maulit. Minsan lang. Di ba? Yun po yung mga tanong. Sabado, minsan lang napapasok ka. Kahit sa sunod, hindi na. Minsan lang. Di ba mga kapatid? Very crucial yung minsan lang. Why not avoid death for such an insignificant matter? Mamamatay ka, yan lang. Pag nagbaw ka, no issue at all. Di ba? Pero in their heart, mga kapatid, doon sa puso ng mga kaibigan ni Daniel, ito po ay issue of worship. Kaya nga, we are constantly being encouraged to compromise, to adopt a new lifestyle, new ideologies, in short, to abandon our commitment to God. Ba, yun ang mga pangyayari, mga minamalang kapatid. Compromise. Then later on, we will abandon the faith. Hayaan mo na yan. Pero mga minamalang kapatid, hindi po yon. Pinanukala nila doon sa kanilang puso na sila'y maglilingkod sa buhay na Diyos. Kaya nga, yan po ay yung death decree na yan. If we compromise in calm moments, how could we remain faithful when we face a death sentence if we don't worship the way we were told? Ngayon nga, na hindi pa kalmado pa, hindi nagko-compromise na, how much more the time will come na hindi na kalmado ang panahon? How can we survive in our faith? Kaya nga, minamahal na kapatid, kinakailangan yan. Habang ang panahon ay tahimik pa, at wala pang mga pangyayaring hindi maganda, nagko-compromise na tayo sa ating pananampalataya. How much more pag yung time natin ay hindi na siya kalmado? Can we still stand firm to our faith? Kaya nga, the testing of fire ay kinakailangan. Kaya nga, ang sabi po sa verse 17 and 18 sa chapter 10 ng Daniel, sabi dito, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na urnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami mangaglilingkod sa inyong mga Diyos, ni magsisimba sa larawan ginto na iyong itinayo. Mga minamalang kapatid, yun ang firm na decision nila. Ang sabi nila, sino magliligtas? Kahit pagtitignan natin, the behavior of the young man couldn't gone unnoticed, but their enemies spitefully accused them. Hindi man sana nila makita sila, pero yung kanilang kaaway, yan ang tinitignan. Kaya nga't mga minamalang kapatid, sa huling kapanahunan, ang titignan at titingalain ng mga tao ay yung mga matatag sa kanilang pananampalataya. Kinakailangan po ito, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Pananampalataya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Then, ano pa, mga kapatid?
They have built trust before the king. But they actually didn't service God. Maganda yung working relationship nila. Doon lang sa working relationship. But behind their mind, behind their back, hindi nila pinapaniwalaan yung Diyos na pinaglilingkuran yung hari. Yan po yung magandang balita diyan. Bagamat nasa posisyon sila, pero yung kanilang pananampalataya ay matapat pa rin sa Panginoon. Hindi sila nag-compromise. Then, the king has given them a second chance. Second chance. Tignan ulit natin. Gagawin ko, pag tutugtugin ko ulit yung orchestra, then you will bow down. Pero matapang pa rin yung sagot nila. At ang sabi ni Nabucodonosor sa kanila, could any God save you from death? Mayroon bang Diyos na magliligtas sa inyo sa kamatayan? Just imagine, nagniningas na urno. Yun ang krematorium. Wala makipagliligtas. Ang sinasabi ni Nabucodonosor, yung buhay nyo nasa aking mga kamay. Ako lang ang magliligtas sa inyo. Yun ang kanyang sinasabi. Walang ibang Diyos. Ako lang. Yun ang sabi ni Nabucodonosor. Walang magliligtas sa iyo. Pero ang sabi ng ito, talastasin mo, mahal na hari. Sabi na, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, kailanman hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos at yung larawan na ginawa mo, hindi kami sasamba. Yun ang maliwanag. Straight forward na sagot, mga minamahal na kapatid. Pero, sino magliligtas? Ang sabi nila sa kanya, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin. Yun ang maliwanag, mga kapatid. Yung Diyos na aming pinaglilingkuran, yun ang magliligtas sa amin. Siguro, sa loob-loob ni Nabucodonosor, tignan nga natin kung sinong magliligtas sa inyo doon sa krematorium o doon sa apoy. Mga kapatid, they weren't completely sure God would deliver them, but they remain faithful to Him. Bagamat walang kasigaduron na ililigtas sila ng Panginoon, ngunit naging matapat pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Kaya nga mga minamahal na kapatid, yung doubt, yan po yung hindi maganda. Yun ang nagtatanggal ng ating pananampalataya. Pero itong mga kaibigan ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they never doubted God. They remained faithful to Him. Then, pagkatapos yan mga kapatid, doon po sa verse 25, ang sabi po rito sa Tagalog, sabi niya, siya'y sumagot at nagsabi, narito ang aking nakita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. At titignan natin mga kapatid, ano bang sikreto ni Meshach at Abednego ng pananampalataya? Yun, yung matapat na pananampalataya, it depends upon the quality of relationship with God. Kaya sabi nga ni Nabucodonosor, nakikita ko, sabi niya, naglalakad sila doon sa gitna ng apoy. Sa kanya, kay Nabucodonosor, yun ay mainit. Yun ay ikakamatay nila. Pero doon po sa anak ng Panginoon na tapat sa pananampalataya, yun, horno, yun po ay garden kung saan namasyal sila. Kasama nila ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga't mga minamahal na kapatid, may mga horno sa ating buhay. Pag matapat tayo sa Panginoon, God will walk with us.
Kasama natin ang Panginoon na lalakad doon sa mga pighati sa ating buhay. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Kaya nga't dito natin makita, mga minamahal na kapatid, ang sabi ni Juan, doon po sa 1 John 5:4, ang sabi niya, to whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ano po yung nag-overcome the world? Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Bakit itong tatlong kaibigan ni Daniel? Ano ang dahilan? Kung bakit na-overcome nila yung nagniningas na apoy doon po sa kanilang pananampalataya sa kanilang Panginoon. At yung pananampalataya na yun, sinamahan sila. Hindi sila pinabayaan. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kung dadaan tayo sa krematorium na pagsubok sa ating buhay, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, faith involves doing the right thing, no matter the consequence. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya, mga minamahal na kapatid, ay yung paggawa natin ng mabuti, anuman ang consequence na mangyari. Ito ang sabi ni Mrs. White, doon po sa Patriarchs and Kings. Ang sabi po niyan, as in the days of Shadrach, Meshach, and Abednego, so in the closing period of earth's history, the Lord will work mightily in behalf of those who stand steadfastly for the right. Kaya nga, sabi niyan mga minamahal na kapatid, in the last days, ang Panginoon ay tatayo sa atin kung ang ating panampalataya ay kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, sasamantay ng Panginoon. He who walked with the Hebrew worthies in the fiery furnace will be with his followers wherever they are. His abiding presence will comfort and sustain. Maganda mga minamahal na kapatid, sabi niya, His abiding presence will give comfort and sustain us in the midst of our trials. Then, in the midst of the time of trouble such has not been since there was a nation, His chosen ones will stand unmoved. Satan, with all the host of evil, cannot destroy the weakest of God's saints. Tandaan niyo doon mga kapatid, ang sabi ni Mr. White, Satan with the host of evil cannot destroy the weakest of God's saints. Yan. Pinakamahina man yan, napasakdal sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo pwedeng galawin ng kaway. Angels that excel in the strength will protect them. And in their behalf, Jehovah will reveal Himself as a God of gods, able to save to the uttermost those who have put their trust in Him. So mga minamahal na kapatid, anong sabi diyan? God will save us if we trust in Him. Kaya nga sa huling kapanahunan, mga minamahal na kapatid, even the issue of worship will come. Then ang consequence niyan ay kamatayan. The promise of God, God will be with us. He will walk in the midst of us. Kasama po natin siya. Kaya nga mga minamahal na kapatid, yung pananampalataya, kinakailangan, umaapoy yan. Para sa ganon, yung ating relasyon sa ating Panginoon ay matibay araw-araw. Ating na pong pakinggan ang awit na ibibigay sa atin ni Pastor Eljon. Buhay mo at buhay ko'y mahalaga. Kahit na sa mundong ito ay may dusa, laksan ng damdamin mo at ang iyong
kalooban, ang tulong ay laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo, ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Ang pag-ibig ng Diyos ay lagi mong panghawakan. Basta't huwag ka lamang mag-alinlangan. Mga kasalanan mo ay dapat ding pagsisihan. Ang tulong ay laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo, ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo, ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Nawa ang awit na yon ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aral na ibinigay niyo sa amin. Kailangan namin maging matapat sa aming pananampalataya. Tatayo po kami, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego. Lalakad kami kasama po ninyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, bukas uli ng gabi magkikita ulit tayo. Titignan po natin kung anong nangyari doon sa konversyon